Magandang araw mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa revelasyon ng puting ahas ni Madam Maharlika. Yung vlog niya kagabi. Na ang palasyo tuloy-tuloy ang gagawing paninira, demolition job kay BP Inday Sara. At ito ngayon, pag scroll ko sa mga news sa online, nako, kita ko, dalawang balita sa Philippine Star na ang direksyon is paninira talaga kay BP Inday Sara at kasama ng kanyang tatay, si former President Duterte. Ang unang birada nila yung confidential funds. Okay, so yun na yun. Nandun na yun. Natanggalan na ng confidential fund ang ating BP at nagda-damage control na. Kailang tingin ko magandang resulta. Lalong yung mga timely response ng Vice Pangulo, yung kanyang mensahe na inilabas kahapon ba yun o kagabi, napakaganda. So, lusot na ang BP Sara sa issue ng confidential funds. Ito na naman ngayon, pondo ulit, development fund, na ang tinatarget yung maling paggamit ng development fund sa Davao City. So, isang balita yan. Another balita, yung tungkol sa ICC, yung pagpayag ng PBBM admin na ituloy ang pag-investigate ng ICC. So, unahin natin yung isa, yung Development Fund. Ito, Philippine Star. Quezon City passes COA Development Fund Review, Davao City flag. So, ang ganda ng dating. Sino ba ito? Elizabeth Marcelo. Ito, nakikita ko. Mainstream media ang gagamitin ng palasyo. With enough, nabusulan, nakaperol. Tuloy-tuloy ito. So, normal yan. Yung COA, audit report, pinag-uusapan. So, dito, ang reporter, ikinompare niya ang Quezon City at saka Davao City. Development Fund. Ang Quezon City daw, yung kanyang 5.588 billion development fund, magandang pagkagastos. Pasado. Samantalang ang Davao City, yung development fund niya noong 2022, mayroong red flag. Ang red flag is 6.4 million pesos. Ginastos daw na hindi naman development activities ang pinaggagamitan. Yun ang contention dito. So, what is 6.4 million? Tapos, ginagawang issue. At saka ito, ano pa lang ito, yung report, hindi pa itong final. Once na may audit, ito, nakita. Sasabihin ng COA, ay bakit ginastos nyo itong 6.4 million, hindi naman development fund. Sasagot pa ngayon ang Davao City government. So, hindi naman nakalagay dito kung ano ang sinagot ng ano. Wala. Bias itong reporter. Ang kanyang hinighlight lang yung pagka-red flag ng 6.45 million. It does not mean na kung na-red flag ka na ng COA, there is something wrong. In-explain yan ni Ombudsman Martires sa House hearing na dapat huwag nating i-judge kaagad
ang mga ahensya na nare-red flag kasi may due process. Hintayin yung comment o response ng ahensya or opisina. But then, dito, kung basahin mo itong buong article na napakaganda ang pamamalakad ng Quezon City, samantalang ang Davao City parang may kurakot na nangyayari. Yun. So ako, nakita ko na. These are all part of demolition job para i-project ang mensahe na hindi maganda ang pamamalakad ng mga Dutertes. Okay? So, nasa taong bayan na yun. Kaya ako, blinag ko kagad dito kasi ako, ilang taon ako sa Mindanao. 1985, nandito na ako. Davao, one of the safest, one of the most developed city. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa Mindanao, pinaka-developed, tahimik, Davao City. Yun ang Duterte's brand of leadership. Matiwasay po ang Davao. The fact na I think, in terms of area, land area, Davao City ang largest city in the world. Land area. Mixture of population. Nandyan yung tri-culture. Nandyan ang Muslim, nandyan ang mga katutubo, nandyan ang mga Kristiyano. And they all live in harmony, yung tatlo. Kaya ngayon, wala ka nang nababalitaan na kaguluhan sa Davao. So dahil tahimik, ayan, ang daming nag-i-invest sa Davao. So yon ang gusto nilang sirain. Anyway, parte yan sa early campaign ng Romualdez Araneta Marcos tandem. Okay, so much for that. Punta tayo sa another news. Dito naman sa ICC. Gusto nilang papasukin ang ICC, yung makipagtulungan ng gobyerno. Okay, ito po ang lawmakers renew call for ICC probe after Duterte's admission of funding Davao killings. Okay, so yung tatlong members Makabayan Bloc sa lower house nag-file ng resolution 1393 urging the lower chamber to collectively urge the President to clear the way for the ICC to investigate Duterte in connection with the alleged extrajudicial killings. Okay? So ito yung statement ng tatlong Makabayan Bloc. We urge the House leadership to support and co-author this resolution to show that we do not tolerate extrajudicial killings and that we are working for justice to be served to its victims and their families. Okay, comment ako nito. Itong tatlong ito na klaro naman kasama sila sa makakaliwa. Ang number one na human rights violator sa Pilipinas, experience ko ito. Eyewitnesses ako. Eyewitness. Itong grupo ng Makabayan Bloc, yung CPP and PNP. Hundreds of thousands na siguro ang napas lang nila. Yun lang, noong 1986, yung Operation Ahos o Operation Zumbis nila, ang dami nilang pinaslang na mga pinaghihinalaan nilang government informers, yung informants, either full-time NPA or yung masa, civilian lang, mapaghinalaan na nagsusumbong sa gobyerno. Nako, 6 feet below the ground.
nung naging spokesman ako dito sa Northern Mindanao, ang dami naming hinukay na mga mass grave, tinuro ng mga sibilyan. Sir, nandyan, inilibing, 20 katao. Hukay kami, nandyan. Talaga, intact pa yung mga damit. Although, bukog o buto na lang ang naiwan. Tapos, ang mga relatives, so identify na, yan ang damit. Ang damit pala, hindi matagal bago ma-decay. Kasi yan ang damit ng tatay ko nung kinuha ng mga NPA. Ganun. So, extrajudicial killing. Kayo po, Honorable Congresswoman Castro Manuel Brosas, kayo ang number 1 na human rights violator. Okay, so ito, diskarte nila, baka kasama na ito sa compromise deal nila with the Speaker of the House na sisirain nila si BP Inday Sara, but in return, baka ito na, i-convince ni Speaker Romualdez si PBBM para makipag-cooperate ang gobyernong ito para full-blown investigation yung ICC. Yun, haka-haka ko lang yun kasi nagpahayag naman ng stand ang PBBM admin na hindi sila makipag-cooperate sa ICC. Darating ang ICC sa Pilipinas noong July, August, September, o magpo 4 months na. May go signal na ang ICC sa mga prosecutor. Okay, resume the investigator, gather evidences. So depende sa ebidensya makalap. So pwedeng ang prosecutor, ICC, mag-issue na ng warrant of arrest or summon sa mga na-involved. So, ang dalawang tinatarget yan is si Tatay Digong at saka si Senator Bato de la Rosa. Ito namang dalawa, nagpahayag ng kahandaan na harapin ang kaso. So, yun po ang nakikita kong galawan sa politika. Sisirain ang mag-amang Duterte gamit paninira, alleged pangungurakot sa confidential intelligence fund, ito na development funds, at ito gusto nilang i-down ang matandang Duterte o hindi matanda, yung Tatay Digong through ICC investigation. But let's see. Basta you cannot put a good man or woman down. Subukan nila na sirain ang Duterte at ang taong bayan, matalino, nakikiramdam. Kung sino ang inaapi, ang simpatya nandun. Sige, apihin nyo ang Duterte, tignan natin by 2028.